Alam po ba niyo kung magkano ang honorarium ng isang tanod, Mr. President? President. Wala. 900 pesos po, Mr. President, ang average. Kasi miyembro ng Lupon Tagapamayapa. Pag tatanong sa kanila, ang average po na tinatanggap nila, 300 pesos man. Nota ko po doon sa kanyang barangay, siya pala yung pinakamagulong barangay sa buong Pilipinas. Wala po sigurong gustong maging miyembro ng kanyang Lupon sapagkat kung 3,000 pesos per year, magtitinda na lang po siguro siya ng sago at gulaman siguro, Mr. President. That's the sad reality of our workers in barangay, no? Yung panukalang batas na Magna Carta for gay po, pero yun po ay sa aking pagkakaalam, nilumot na po sa House of Representatives. At ako po ay mayroong panukalang batas na ina-address po itong ating at matulungan po natin ang ganitong kaawa-awang kalagayan ng ating mga manggagawang barangay. Is to 2,000, Mr. President. Sana po yung ratio ay sapat at makabuluhan, Mr. President, na pinag-uusapan natin kasi pagka hindi po sapat, ay alam naman po natin yung kanilang daily sustenance and operations maaaring makaapekto sa kanilang performance sa araw-araw. Maaaring ito po ay magdulot pa ng mababang accomplishment at maaaring matukso pa ang ilan sa kanila, kung hindi man lahat, sa mga illegal na transaction. Kaya importante po na nakasasapat po yung pang-sustain po sa kanila sa araw-araw. Increasing their salaries and benefits alone will not result in better performance. It must be accompanied, Mr. President, by adequate and reasonable support in their daily operational needs. Kung tama po ako, ay paki-confirm nyo lang, Mr. President. Mr. President, actually, just to set it straight, yung current MOE pala is 1,660. And for 2026 NEP, it will increase to 2,000. So, nadagdagan po natin ng kaunti, no? Ng 340 MOE, Mr. President. Puntahan po natin ang mga barangay, Mr. President. Do you have an idea how much is the average honorarium of a barangay captain per month? Your Honor, Mr. President, they don't have the data later on, but it depends on the capacity of the barangay, no? Nasa kanila po yun kung ano po yung kaya na ibigay na allowance, no, sa mga DLG, sa mga barangay officials, Mr. President. Kasi po, Mr. President, yung kanilang tinatanggap na honorarium, nakadepende po yun doon sa kanilang era eh. Yung tinatawag na nata na natin ngayon. Tsaka ang isa po talagang yung discrepancy po talaga ng mga barangays, no? Like for example, the richest barangay in the country, which is Barangay San Lorenzo in Makati, has a budget of 500 million, whereas the poorest barangay, one of the poorest somewhere in Sulu, has about 400,000. 4 million, nasa 4 million pala, from 500 million, tapos 4 million. So, medyo may kalakihan po yung discrepancy, Mr. President. Tama po kayo, Mr. President. Yung budget at saka yung honorarium na tinatanggap ng mga kapitan, merong direct correlation po doon sa era nila. Katulad po ng isang pangkaraniwang barangay, tinatanggap po ng barangay kapitan sa isang pangkaraniwang barangay ay 5,000 pesos. Pero po doon sa mga affluent barangays, meron pong umaabot ng 30,000 to 35,000 pesos per month. So makikita po niyo yung discrepancy. Doon po sa mga tumatanggap lang ng 5,000, ang average po nationwide is only about 7,000 pesos per month, Mr. President. Ang ibig lang sabihin po noon, dito po kasi sa Metro Manila, yung monthly na salary po ng ating mga kasambahay ay naglalaro na po sa 7,000 to 8,000 pesos a month. Sa mga tweed, ang average po na tinatanggap na honorarium ng kapitan ay yun din po yung tinatanggap ng ating mga kasambahay. Pero ang kanila pong tungkulin ay 24/7.
Wala naman silang insurance, wala silang GSIS, wala naman silang SSS. Alam po ba nyo kung magkano ang honorarium ng isang tanod, Mr. President? Yung average. Your Honor, Mr. President, it also depends on the capacity of the barangay, Mr. President. Wala, 900 pesos po, Mr. President, ang average. Kasi po, pinagsikapan ko pong aralin ng konti yan. Nakapag-interview po ako ng halos 1,000 kapitan sa ating buong kapulungan nung ako po ay nasa House of Representatives. Ang average po is 900 pesos per month. Sa iba po mga affluent, merong 2,500, 3,000. So ang discrepancy, ang disparity, talagang malaki po, Mr. President. Alam nyo rin po ba kung magkano ang tinatanggap na honorarium ng miyembro ng Lupon Tagapamayapa? ayun, yan din, depende. Meron daw halos na libre because some yung iba pong lupon ay talagang dapat Totoo po yun. voluntarily. So, iba-iba daw talaga. Totoo po yun. Sa akin pong pagtatanong sa kanila, na, ang average po na tinatanggap nila, 300 pesos per month. That's correct, Your Honor, Mr. President, according Noong to pong DLG. tinanong ko yung isang barangay sa Maynila, ang una niyang sinabi sa akin, 3,000 pesos, sabi niya. Teka muna, baka nagkamali ka, sabi ko, Mr. President. Kasi ang kwenta ko rito, 300 pesos lang per month. Bakit ikaw, 3,000? Napakaswerte ka ako ng miyembro ng Lupon Tagapamayapa. Ay, hindi pong ibig ko sabihin, 3,000 pesos per year. Ganun po ang kalagayan. Kaya nung tingnan ko po yung mga nota ko po doon sa kanyang barangay, siya pala yung pinakamagulong barangay sa buong Pilipinas. Wala po sigurong gustong maging miyembro ng kanyang lupon sapagkat kung 3,000 pesos per year, magtitinda na lang po siguro siya ng sago at gulaman siguro, Mr. President. Well, that's the, Mr. President, that's the sad reality of our workers in barangay, no? Sama na natin yung barangay nutrition scholars, barangay tanod, lupon, and the BHWs, Mr. President. Ito po yung mga nag-file nga ho tayo na muntik na may pasa Magna Carta for Barangay Health Workers. Unfortunately, nag-withdraw ang house, but a BHW earns as low as 500 a month in low-income LGUs. Pero alam naman natin, BHW, ito talagang umulan, umaraw, talagang umiikot po ito. We're hoping that we can find a solution. Yung proposal nga natin to make it uniform, mga 3rd to 5th class BHWs na talagang hindi kayang bigyan ng dissenting compensation will receive about 3,000 pesos at least. Yung first class and yung second class to city kasi medyo magaganda yung kanila pong allowance. Kaya lang ang problema kasi dito yung barangay nutrition scholars, barangay tanod. So Mr. President, probably we can already look into this if we can, yung magkaroon tayo ng Magna Carta for the barangay volunteer workers, no? Kasama na natin BHWs, tanods, barangay nutrition scholars at lupon at iba pa. So that it will be standard. Yung naman po, yung kanilang at least decente, yung at least yung kanilang maibigay na, although voluntary nature, at least yung nabibigay naman lang compensation or allowance sa kanila will be at least we can call decent enough, Mr. President. Meron po tayong panukalang batas na Magna Carta for barangay po, pero yun po ay sa aking pagkakaalam nilumot na po sa House of Representatives. Kaya ako po ay meron panukalang batas na ina-address po itong ating pinag-uusapan ngayon. Sana po sa mga susunod na mga panahon ay matalakay po natin at matulungan po natin ang ganitong kaawa-awang kalagayan ng ating mga manggagawang barangay. Huli na po ito, Mr. President. Gusto ko pong maitanong, napakarami po kasing mga proyekto na ginagawa ang mga barangay. Meron po silang hapag. Ito po ay halina't magtanim ng prutas at gulay. Tama po ito, Mr. President? Yes, the DLG Secretary and the DLG families are nodding their heads. So they Meron confirm, pa po Mr. kayong bida, Mr. President. Ang bida ay buhay ay ingatan, droga ay ayawan.
Tama po. Yung pong bida, Mr. President, according to our DL Secretary, is not anymore standard. Pero po yung isa, Bakit Ang hapat po? po ay, Ang ganda ongoing. po nito ah. Buhay ay ingatan. Ayaw na po ba nating ingatan ang ating buhay? Bakit ito po inalis nyo? Uy, Your Honor, Mr. President, according to our Secretary, they concentrated on the supply interdiction. Hindi na po yung sa consumption. In fact, they were able to reduce the annual consumption from 14 tons to from 14 tons, and they were able to seize about 6 tons this year. So nag-concentrate sila sa sa supply, pagpigil ng supply, Mr. President, Your Honor. pero pwede rin po kasi droga ay ayawan. Kasangkot na rin po yun. Kasi kung wala nang gagawa ng droga, aayaw na po silang lahat. Your Honor, Mr. President, according to the LG Secretary, that yung slogan-based programs is not as effective as yung kanila pong strategy ngayon na talagang yung supply, ang supply po ang putulin. Yun po yung kanilang strategy ngayon, really to get to the kill, kumbaga prevent the further further proliferation of drugs by cutting the supplies off, Mr. President. So nung inalis po nyo yung bida, ano pong ipinalit nyo? Kontrabida. Meron pa po kasi kayong bukal eh. Ang ibig sabihin, buhayin ang kalikasan. Meron pa po ito. That will be from the environment, Your Honor, Mr. President, sa Oo nga environment po, program. nandyan pa rin po. Yung daw po, yung wala na raw pinal sa bida, hindi na contra supply daw ho ang kanila. Di, pwede rin, kontrabida. So, bukal, buhayin ang kalikasan. Buhay pa po ito. May mga barangays daw po na may gumagawa, Mr. President. Aba, kailangan po. Ito po, lahat po ito ay merong memorandum eh. Alam ko po, pinagtibay po ito ng DILG. Meron pa po kayong kalinisan. Bukal is tree planting, Your Honor, Mr. President. Tree planting program sa mga barangays. Opo, alam ko po yun. Yung kalinisan, ano po ibig sabihin nun? Kalinisan ito. Kalinisan, Mr. President, is solid waste management, Your Honor. Opo, pero meron pong ano yun eh. May ibig sabihin kasi ito po ay mga acronym eh. Ano po yung kalinisan? Ano yung sabihin natin? Ako po kasi sinusubaybayan ko yung mga programa ninyo eh. Kalinga at Inisyatiba para sa Malinis na Bayan. Yun po yung nakalagay Tama dito po. eh. Yan nga po ang kalinisan, Mr. Yung barko, ano po? Meron po kayong barko eh. Barangay Road Clearing Operations, Mr. Ayan. President. Listo sikap. Disaster Risk Reduction Management, Mr. President. Ang layo naman. Listo sikap. Ang layo naman ang ibig sabihin. Hapag kay PBB. Alert. Ibig sabihin daw kasi alert yung pong listo. Sige.